sa atin sa DZXL. Oo. Kung may tanong kayo sa mga at komento sa mga tatalakayin po sa usapang batas ni Attorney Rene Bueno, makisali po kayo. Attorney Jinggoy, Senator Jinggoy Estrada. Kanina, ito lang talagang nakita kong medyo maganda-gandang pag-usapan itong kaso ni Senator Jinggoy Estrada sapagkat siya ay nag-file ng petisyon dito sa San Juan Regional Trial Court ng isang petition for the issuance of a temporary restraining order. Ito ay may kinalaman doon sa kanyang complaint for damages with a petition also for the issuance of the writ of preliminary injunction. Yan, himay-himayin nga natin yan, Attorney. Itong ano muna, TRO, no? TRO. Ito ba yung sinasabi na pipigilan na magsalita si Engineer Bryce? Ang gusto kasi ni Jinggoy dito wag nang pagsalitain itong si Bryce Hernandez sapagkat sobra na, tama na. Yan ang sinabi ni Jinggoy sa husgado sapagkat sobra nang nasisira ang kanyang pinangalagaang reputasyon sa publiko dahil ang kanyang patuloy na pagbibigay ng mga statements sa legislative inquiry sa Kongreso, sa Senado ay magbibigay ng patuloy na pagsira sa kanyang reputasyon bilang isang tao at isang senador. Kaya siya'y nagsampa ng temporary restraining order sa San Juan. Sa San Juan. Sabi ni Simple Man. Sabi ni Simple Man talaga naman, Attorney Rene, Attorney Bueno, talagang sa San Juan pa nag-file. Kaya nga lang ang malungkot dito, kahit sa San Juan niya pinail, na-decline. Sabing ganun, petition denied. Sabi ng court kanina, nabasa ko sa dyaryo. Denied yung kanyang Bakit ba niya pinipigilan muna, partner, si Engineer Bryce, no? Yun nga daw ay magdudulot daw to ng harm sa kanyang reputation. In Tagalog. Sa kanyang, ano ba sa Tagalog? Reputasyon. ng harm, ng hindi maganda, no? Na magiging, epekto. Masakit na epekto sa kanyang katauhan bilang tao at public servant. So siyempre masisira ang kanyang pangalan, no, sa taong bayan. Masisira harm. Masisira ang kanyang pangalan. Sige. Okay, so sabi ng korte sa kanya, Jinggoy. Mukhang mali na naman tong ano yung kasunod nun? Mukhang mali na naman tong pinel mo na petisyon. Kung may katwiran, ipaglaban. Ayan. So, Jopet, mali tong pinel mo petisyon. Alam mo ba ang ibig sabihin ng temporary restraining order? Ito ay magkakaroon ng isang imminent harm on your part na we are trying to be prevented. Itong harm na to ay mangyayari pa lamang. So, in order to prevent this person, maglalabas tayo ng isang restraining order to maintain the status quo ante. Ayun. Hindi anti ante. Ito. Pinapakita natin, Attorney, maraming salamat sa ating digital team. Ito yun, Attorney. Ayan. So, sabi ng korte, alam mo, wala na tayong ipiprevent dito sapagkat ang mga pananalita ni Bryce Hernandez ay widely and public knowledge na yan. Yung mga pinagsasabi niya tungkol sa iyo na paninirang sinasabi mo sa iyong reputasyon. If we will issue the temporary restraining order, what is there to be prevented when the harm has already occurred? Sabi ng court, this is already a fait accompli. Ibig sabihin sa French term na yan ay the thing has already occurred. No, the thing has already been accomplished. Noon pa kasi, noong una pa man, nagsalita si Engineer Bryce, nasabi na. Nasabi na eh. So, wala nang magagawa. It has already been done. No? So sabi ng korte, what has been done cannot be undone by the court. Yun ang sabi ng RTC. So Jopet,
Walang TRO. Yun ang attorney. Kung may katwiran. Katotohanan, ipaglaban mo. Yan. Diba? So, natalo siya doon sa TRO. Okay. So, kasi alam nyo po yung TRO, yun nga ang pakay niyan, no? Na ang isang nirereklamo ay pipigilan na gawin ng isang bagay at i-maintain yung status prior doon sa occurrence ng harm na the court is trying to prevent. Ayun, so ang tawag doon na to maintain the status quo ante. So ibig sabihin, yung previous condition, yung previous situation, siya ang i-maintain ng hukuman upang hindi makapagdulot ng sakit o paninira sa isang tao. Kaya nga lamang, yun na nga, fait accompli, sabi ng ng husgado, the thing that has already been done cannot be undone. Ayun, so denied ang petition. Okay. Okay, kaso may kasunod pa to. Attorney, sabi niya meron pang okay, na-deny ako sa temporary restraining order. May hearing pa tayo sa susunod sa November 12 of this month. No? At ako'y umaasa, sabi ni Jinggoy, na ito namang writ of preliminary injunction ay maibigay naman sa akin ng hukuman kung hindi man naibigay ang temporary restraining order. Ayan. So, ano naman ang kaibahan ng temporary restraining order, mga kayubi, dito sa preliminary injunction? Opo, attorney. Itong preliminary injunction ay medyo mas matagal-tagal ang buhay nito. Kung sakasakaling naibigay kay Jinggoy yung temporary restraining order, ang buhay niyan ay nasa loob lamang ng 20 araw. Pero itong injunction ay medyo matagal-tagal to. Ito ay maglalas ang effectivity hanggang mag-decide si judge doon sa main action, which is the complaint for damages laban dito kay Bryce Hernandez. At itong TRO ay pwede itong mailabas, no, o mai-release ng husgado ex parte. Ibig sabihin ng ex parte, kahit walang hearing sa umpisa, ay ito ay ilalabas ng hukuman dahil the nature of the complaint filed is immediate and emergency ang action na dapat gawin ng husgado kasi nga may imminent harm on the part of the complainant. Kaya agad-agad, within 72 hours yan. No? Agad? Mailalabas yan. Pero hanggang 20 days lang ang validity. Dapat magkaroon ng hearing prior to the expiration of the 20 days and also to determine kung ilalabas itong preliminary injunction laban kay Bryce Hernandez. So namang injunction na to, the same purpose as the temporary restraining order to maintain the status quo ante. Hindi anti-Claire, ha? Ayusek. Okay, yun. So, ante. To maintain the status quo ante. Ibig sabihin, yung kondisyon, sitwasyon, bago pa mangyari itong lahat na ito, ay yun ang pananatiliin natin dito para hindi magkaroon ng pananakit, no? Kumbaga wala nang mga lalabas pang anumang salita. Tapalan muna ng plastering bunganga. Baka may masabi pa to or what na maka-harm sa reputation. Yan ang ibig sabihin nun. So, kaya nga lamang titingnan natin sa 12 ng buwang kasalukuyan, maghihiring yan at gagawa ng desisyon ng judge kung ano ba ang nararapat dito. Bibigyan ba ng injunction o hindi? From the TRO nga, hindi nga na Yun na nga lang, medyo ito lang, personal opinion lang. Personal mo, attorney. Baka dehado. Dehado, kumbaga sa karera, dehado. Kapag ganun, attorney, talagang tuloy-tuloy na, hindi na mapipigilang makapagsalita. Kasi dito din sa paano mo mapipigilan magsalita tong tao na to that is a constitutionally protected act, yung freedom of speech. Tsaka kung totoo naman yung sinasabi saan papasok yung halimbawa? Paninirang puri lang naman yan yung ginagawa niya Hindi rin hindi paninirang puri to. Kumbaga, sasabihin mo doon sa hukuman ikaw public figure ka, we have the right to criticize all your actions. If we believe that you are involved in one
illegal act, then that is our freedom to speak. Diba? Paano mong tapos public figure ka. Paano maiingatan ni Senator Jingo yung kanyang reputasyon dito? Napakahirap kasi if you are a senator or congressman. Alam mo kasi, ito na-discuss natin to ng mga nakarang episodes. If you are a public figure, the number one requirement na dapat i-prove mo dyan, yung actual malice on the part of the person you are complaining of. Actual malice. Ang napakahirap no kasi nga sabi nga natin ng mga nakaraan, ano ba yung actual malice? That is a higher standard of evidence required before you can convict the person of libel, defamation, di ba? Slander, yung mga ganyang kaso na yan. So, medyo mahirap dahil mataas yung standard of evidence dahil sa pagiging isang public figure ni Jinggoy Estrada. Tapos medyo natumba pa yung unang kaso na TRO. Medyo dehado to ng konti ngayon. Ayun lang, attorney. Pero sana noon ma-issue yung injunction. Pero kung titingnan mo kasi ang angulo, parang medyo kasi naunahan na ng denial sa TRO. Yeah, sabi ni Maria Nanali, Attorney Vera, dapat papatunayan dyan ni Senator Jinggoy na wala po siyang kasalanan, no? Oo. Sabi dito ni Maylin din, talagang nalilito na si Senator Jinggoy, hinakot na niya lahat ng issue ng corruption, PDAP, at yung ngayong proponent siya. Ayan, good evening, sabi ni Addictus Rex. Hello. Attorney, sabi ni Simple Man, paano lalabas na paninirang puri investigasyon yun? Yun nga, as you were saying kanina. Yes, Simple Man. Mahirapan siya doon kasi unang-una, kung paninirang puri yun, nag-rely lang naman si Bryce Hernandez sa mga statement din ng kanyang boss. Ang proponent ng 355 million ay si Senator Jinggoy Estrada na sinabi sa kanya. Tapos yung pagbibigay ng 30% kickback or commission ay ayon din sa statement ng kanyang boss na si Alcantara. So, paano mo sasabihin ngayon na merong libel dito or paninirang puri against the senator? Medyo mahirapan siya. Sabi nga ni Simple Man, ilalabas din kasi attorney, tama, na si Bryce naman ang nagkisinungaling. Di ba pagka ganon? Oo. So, yun. Pero mahirapan siya doon kasi during the legislative inquiry nangyari lahat yan. Tapos, tatama ng statement na binitawan ni Bryce Hernandez according doon sa mga sinabi din ng boss niya. Doon siya papasok, attorney. So, tapos, actual malice. Ang hirap po i-prove doon na may actual malice yung tao. So, inaantay pa ng kampo ni Senator Jingo yung November 12 naman. Yung magkakaroon ng hearing doon at malalaman natin doon kung papagalitan ng korte si Jopet. Jopet, ay na naman yung mga consistent na tagapakinig at tagapanood natin, masasakyan nila kung sino si Jopet. Tama. Alam nyo yan. Sabi ni Maria Violeta Martinez, Attorney Bueno, magandang gabi po. Buenas noches, Attorney. And from Zamboanga City. Wow, buenas noches. Ayan, magandang gabi sa mga taga Zamboanga. Nanonood sila sa ating live ngayon. Yun nga. So, yun ang magiging, yun ang naging desisyon, Attorney, kay Senator Jinggoy. Yeah, medyo parang hindi maganda ang naging resulta ng kaso niya dahil naunahan siya ng denied ang petition niya. Yun lang. Tayo, Attorney, even before pa naman, di ba, may mga ganyan ng kaso nga. Diba? Usapin dyan si Senator Jinggoy. Tapos eto na naman. Yun lang. Diyan ka na naman. Oo nga. Alam niyo po, Attorney Rene Bueno at Ate Jenny. Ano po ito Halatang-halata. Itong si Jinggoy Estrada, si Jopet. Si Jopet na halatang-halata na guilty po Kasi bakit mo pipigilan ang isang Senate inquiry, Senate hearing ng Blue Ribbon Committee? Na sasabihin mo na para hindi magsalita itong si Bryce Hernandez. Bakit? Tinatamaan ka ba sa kanyang mga sinasabi? Diba? Yun nga po yung punto. What has been done cannot be undone. Public knowledge na at pumutok na.
Sumambulat na sa mga kababayan natin na sa buong Pilipinas. Ito pong issue na naman at hindi naman din na nakakagulat na ang isang Jopet ay masama diyan po sa kinasuhan po ng ICI sa Ombudsman, 'di ba? Hindi man nakakagulat 'yan eh. 'Di ba? At alam naman natin na ito po nga nangyari na Senate inquiry, 'di ba? Dapat nga hindi na sila sumasama sa mga hearing na 'yun eh for delikadesa. 'Di ba? Dapat etong si Jinggoy wala na diyan, hindi na nagtatatanong, hindi na nakikisali pa sa pag-interrogate dito kay Bryce Hernandez at Henry Alcantara. Hindi na dapat. Bakit? Para 'di ba maiwasan na ang mga iisipin pa patungkol sa mga tao na ito. Pero dahil nga po sa kapal ng mukha na rin naman ng mga politiko na katulad nitong si Jinggoy na wala pong pakialam kung ano man ang isipin ng taong bayan, 'di ba? Talaga pong pumupunta pa rin sa hearing. Sana ngayong darating na Blue Ribbon Committee hearing sa November 14, sana hindi na siya sumama, no? Sana hindi na siya magpakita diyan, 'di ba? Kasi alam naman natin na walang kwenta naman ang kanyang mga sasabihin at alam naman natin na kaya lang naman siya pupunta diyan para ipagtanggol ang kanyang sarili. Silang dalawa ni Joel Villanueva. 'Di ba? Halatang-halata naman na guilty at matagal naman na nilang nagagawa yung ganyan. 'Di ba? Parang alam niyo yun, na-master naman na nila eh. Saka isa pa, katulad nun, merong kaso si Jinggoy na na-acquit siya. Siguro, di ba? Acquitted ako eh. Acquitted ako doon sa kaso ko na yun eh. Hindi napatunayan. Gano'n lang yung magnakaw ulit. Di ba? So, yun nga po yung punto nitong paglaban sa korupsyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ito pong korupsyon, kung hindi man po totally ma-wipe out ang mga buwaya sa gobyerno natin, abay mabawasan man lang ng mga ilang haligi. 'Di ba? Mabawasan man lang ng ilang mga buwaya. 'Di ba? Ang ating bansang Pilipinas, ito yung mga buwaya na hindi endangered. At dapat na makalos o mawala dito sa gobyerno, 'di ba? Yan po yung gusto ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung dahan-dahan, matagal man na proseso, due process ang susundin at maingat na pagdedemanda, pagkakaso para po talagang makonvict etong mga buhaya na to, itong mga kurakot na to. Yan po ang tama. Kasi sabi nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos, meron po tayong isa na lamang ticket. One-way ticket lang yan. Kapag po nagkamali ng pagsasampa ng demanda, naging mabilis ang pagkilos, hindi maayos ang pagkakaipon ng mga ebidensya, wala pong mangyayari, maa-acquit lang yung mga yan, 'di ba? Napakasakit sa kalooban nating mga mahihirap yan. Kumbaga, binigyan na nga tayo ni PBBM ng pagkakataon para po makakuha ng hustisya sa ginawang pagnanakaw sa kaban ng bayan ng mga taong to. Sasayangin pa ba natin yun? Siyempre hindi na, 'di ba? Dapat yung sure ball na mauoblo ang mga taong to sa Pasko. Yung sigurado na sila po ay doon magpapasko sa loob ng kulungan. 'Di ba? Sinabi naman yan ni PBBM at ni Secretary ng DPWH na si Vince Dizon. Sana nga po talaga mabigyan niyo po ng hustisya ang kaban ng bayan. At dito naman sa mga sampa ng demanda nitong si Jinggoy Estrada, mukhang inaalat talaga no? Biro nyo, TRO. Ayan, nabasura. Tapos itong injunction, ayon sa paliwanag ni Attorney Rene Bueno, mukhang mababasura din. Kasi parang ganun lang din naman pala yung injunction na yan.
Yung mga nauna pang mga nabasura na mga petisyon nitong si Jinggoy Estrada. Katulad dun sa kaso niya ng mga bribery, yung iba niya mga kaso na siya po ay hindi po na-acquit. At ang nangyari patuloy po na diringgin. At parang ngayon yata si Jinggoy ay ano lang to ano tawag doon? Piyansado lang, nakapagpiyansa lang. 'Di ba? Talagang inaalat na. Ito na po yung karma ng mga nangungurakot, ng agrabyado, nagnanakaw sa kaban ng bayan. Ito na po yung karma ng mga matatawag natin na mga hindi nadala. Hindi nadala Walang kadala-dala. Ito si Jinggoy. 'Di ba? Kaya pasensya na kayo kung sisingilin kayo ng karma at karma knows your address. Karma knows what you did last summer. 'Di ba? Guilty po talaga. Yun lang masasabi ko. Guilty po talaga. Kaya hinahainan ng PRO itong si Bryce Hernandez. Kaya lang, what has been done cannot be undone. So, salamat po sa iyong magandang paliwanag, Attorney Rene Bueno. Ayan, at salamat din po sa iyong partner, si Ma'am Jenny o Ate Jenny. Ayan, alam nyo, ako po na-shoutout nila doon sa kanilang kanilang programa. Nakakataba ng puso kasi alam niyo po, ito dapat yung ating mga sinusuportahan. Mapapanood niyo po sila kada kung na nagkakamali 7 or 8 ng gabi. Usapang batas po ang kanilang segment. Sana po mapanood niyo po 'yan at sana po masuportahan niyo ang RMN RMN Radio, yan, DZXL. Napakaraming istasyon na radyo niyan. Si Sir Kanoy ang nagtatag niyan. Natatanda ko napag-aralan namin yan At etong RMN na to, more or less 60 na istasyon sa buong Pilipinas. Talaga napakarami po. Talagang ito po isa sa mga istasyon na mapagkakatiwalaan. Mas mapagkakatiwalaan pa to kaysa doon sa nandun mismo sa Mindanao. Kasi yung RMN, hindi yan Radyo Mindanao Network. Radyo mo Mindanao yan. Parang ganon. Radyo mo Mindanao yan yan yung napag-aralan namin noon RMN. Radyo mo Mindanao. Ngayon, hindi ko na alam kung naiba ba yung ibig sabihin ng RMN. Pero parang meron ako nabasa ba? Radyo Mindanao Network, parang gano'n. Kung ano man yun, di ba? Basta RMN, supportahan po ninyo. DZXL. Wala pong fake news dyan, wala pong gumagawa ng mga katarantaduhan ng mga media o mga bayarang media. Wala po dyan. Hindi po gumagawa ng fake news ang RMN, DZXL. Supportahan po natin, panoorin natin, Attorney Rene Bueno, at si Ma'am Jenny Pahilangan. So, maraming salamat po. Ingat po kayo. Nasa mampanig ka ng mundo. Momo, chup, chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.